Okay, good morning. So this is our next topic. We have the axial load and biaxial bending. Last time nag-discuss tayo yung uniaxial naman yun, no? Kapag sa uniaxial, yung load natin is hindi siya directly doon sa gitna, pero along the x o kaya naman y axis siya. Okay, pero kapag sinabi nating biaxial, ibig sabihin, bi. Ano ang bi? Ibig sabihin, pag bi, meron tayong dalawang axis na i-consider, yung x tsaka y. So kunyari, ito yung x, ito yung y. Hindi siya directly pointing doon sa isang axis lang. So meron pa rin tayong dalawang eccentricity, ex, ey. Ito yung i-consider nating dalawa. Kaya sa analysis natin, dalawa din yung magiging analysis ng eccentricity natin. So usually, nagaganap ito kapag yung mga loads natin, kunyari, meron tayong footing, yung columns natin nasa corner. Di ba din dito maiwasan? Usually, nangyayari itong mga corner columns kapag yung property natin is gusto nating isagad doon sa property line. So, ang tendency, para mas kunyari, kung dito mo ilalagay, meron pa ring space dito. Pangit naman yun. Hindi naman yun siya maganda tignan. And at the same time, sayang yung espasyo dito. Kaya, yung ginagawa usually, nilalagay sa gilid yung columns. Mga corner columns na tinatawag. So, kapag dito, natin na ilagay yung ating columns, usually, nagkakaroon tayo ng presence nitong biaxial bending. So, instead na dito yung magiging load, usually, center to center naman yung depende sa frames, no? Kapag hindi symmetrical yung frames natin, pag sinabi nating frames, ito yung mismong mga columns, tsaka beams ng ating bahay. So, for example, hindi siya symmetrical. Ito, symmetrical pa ito, no? Kunyari, meron ka ditong sobra. Yan, hindi na yan symmetrical. Ito, hindi na symmetrical dito. So, yung center of mass ng ating structure, hindi na nasa gitna. So, magkakaroon din yan ng eccentricity. Ayan yung nagkakaroon ng presence nitong biaxial bending. Kunyari, ito yung PU. Usually, hindi siya nasa gitna. Dito, sa part na yan. Possible na andito siya. Or kahit saan dyan. Ito yung usually nangyayari sa actual. Kaya pag nagde-design tayo sa structural analysis natin sa mga computers, sa mga applications, like MIDAS, STAAD, yung process ng analysis and design, ganito. Hindi yung simplified method lang na axial load, no? Yung PU, tapos meron tayong phi, 0.8 or 0.85. Hindi ang ganyan lang yung pag-analysis or design. Ito kasi, simplified method lang. Pero kung mas detailed, pwede nating magamit yung, i-apply yung axial and biaxial bending. So, ganito yon. So, since yung load natin na PU, hindi siya directly mag-a-act dito sa gitna or sa centroid. And at the same time, in two axes, meron tayong eccentricity. So, nagkakaroon tayo ng dalawang bending. Kaya, biaxial. No? So, kaya dito may observe nyo, meron tayong dalawang moment. Moment sa x, ito yung nag-produce ng PU times EX. Kaya meron tayong moment at x. And then, meron naman tayong MY. Ayan naman yung na-produce ng eccentricity Y, tsaka ng PU. Malinaw? So, in our analysis or design nitong biaxial bending, gagamit tayo nitong Bressler equation. Pero si Bressler equation, nakakreate siya ng analysis or equation wherein, ito na yung mas simplified method sa pag-analyze ng merong biaxial bending using, again, yung ating interaction diagram. By the way, ito kailangan nyo nang mag-print nito, no? Para, kunyari, mag-review kayo, makapractice na kayo. No? So, bibigay ko later yung mga copy ng
diagram. So, yung ibang tawag din dito ng Bressler equation is yung reciprocal equations. Kasi kung ma-observe nyo, naka-reciprocal lang yung mga load natin. Ito yung main equation na kailangan nyong i-memorize. Yung 1 over Pn is equivalent to 1 over Pnx plus 1 over Pny minus 1 over Pno. Wherein yung Pno natin, ito yung equation natin. Ito lang po yung nominal actual load. Wherein yung Pnx, makakuha po natin galing doon sa interaction diagram. Meron tayong equation ng Rn, Pn over phi, Fc prime, Ag, H. Diba? Tandaan nyo to? Yung nasa baba ng interaction diagram. Ito. PNE pala. PNE. Kulang E. Ganyan. Okay, wherein yung Pn, ayan yung times 10 raised to 3 Okay, ganun lang siya kadali, actually. So, ito yung medyo madali sa columns kasi once na alam natin yung paano gagamitin ito, yung interaction diagram, makakasolve ka agad tayo ng mga bagay-bagay. Ito may value na, no? Okay, ito lang yung tatandaan natin para dito sa ating equation. So, for example, solve natin daw actual load PU, wherein yung PU is equivalent to phi Pn. Okay? So, meron tayong EX na 250. Meron din po tayong EY na 150. Solve natin gamit yung Bressler equation. So, by the way, sa mga problems, kapag may nakita kayong dalawang eccentricity in terms of X and in terms of Y, automatic Bressler equation ang gagamitin natin. Kapag merong dalawa, meron na tayong presence ng biaxial bending. So again, yung formula natin is 1 over Pn equivalent to 1 over Pnx, 1 over Pny, bawasan natin ng Y minus Pno. Okay, pwede nating masolve yung Pno. No? So based on the discussion, meron tayong formula lang ng force ng concrete plus force ng steel. Pag-solve, 0.85 Fc prime Ag plus As Fy. Oh, start dito. Ag muna, Ag. Ilan po yung Ag? 260,000. Next. Diretso mo na, Pno. 0.85. Total po yung AS dyan, no? Kasi ang kinoconsider natin yung kabuuan. So, yung AS natin is yung steel na lahatan. Oh, ilan yung AS? 8646. Na-divide din na yan. Ang PN, ang actual load, kilonewton lang po, ha? Ay, PNO na kita. Next, PNX. Sa PNX, gagamit na tayo ng interaction diagram. May given tayong E. Gagamitin natin yan para doon sa EX over H. So, ito, meron tayong dalawang calculator natin. Meron tayong dalawang tawag dyan, interaction diagram. Usually, meron niyang 4. Yung pagpili ng interaction diagram naka-base dito sa tatawagin nating gamma, 0.8. Yung range ng gamma, nag-range ng 0.4 hanggang 0.8. May 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. So, bali mga 5 yan. Kailangan nyo i-familiarize yung gamma kung saan siya galing. Based on the figure, meron tayong figure na ganito. Okay, makukuha natin yung gamma based dito sa total height. Tapos ito naman daw yung distance nito is gamma h. Okay?
So dito sa ating figure, meron tayong total height. Tapos meron tayong gamma H na 520 kasi nasa gitna na yan. No? So para sa gamma, ilan po yung gamma natin, Lonceras? So para makuha yung gamma, syempre, we have gamma H divided by H. So 0.8. So iti-check lang po natin yung mga figure natin sa interaction diagram. Yung gamma natin dito is 0.8. Ito na yon. Kung may check natin yung iba, meron tayong 0.6. Dito naman sa ibang figure, meron tayong... Ay, wala nang iba. Pero may 0.7 pa yan, may 0.4. Okay? Depende po sa given. Kung ilan yung gamma H. Kung hindi naman given yung gamma H, isolve nyo na lang po. No? CC, diameter of stirrups, kalahati ng diameter. Mayroon pa rin dito nalilito, no? Okay. So, para sa gamma natin, ito yung gagamitin natin. Use for EX. Yan. Next, meron tayong eccentricity ng X. Kukunin po natin yung E over H. So, yung H natin is 650. Yung eccentricity naman po natin is 250. Para sa X. So, ito, ilan to? Ano? Basin nyo. 0.385. So, meron tayong 0.385 para sa ating E over H. Yung E over H, tandaan po natin, ito po yung value dito sa mga guhit na diagonal. So, meron po tayong taas, 0.1 hanggang 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Yung na-solve po natin is 0.385. So, ngayon, magbibilang tayo. Ito, 0.30. Ito, 0.1, 2, 3, 4, 5. Tama? So, 0.35 ito. 0.35. Yung ano natin is E. E is equivalent to 0.385. So, meron tayong 6, 7, 8, 9, 10. Ito, mali pa yung naka-red. Yung na-solve natin is 385. So, dapat, ito, 38 to. Naandito yan, no? Okay? O, i-trace na lang natin. Kaya dapat meron kayong ballpen na ano? 0.1. Hindi, itong ano? Lapis sir. Yung iba-iba ang color. Ayun, required yan na. Meron na kayong E over H. Ang sunod natin i-solve, since meron tayong area ng steel bar tsaka area ng total, pwede tayong makasolve ng rho G. So yung rho G, AS over AG. Yung AS natin, 1965. Yung AG natin kanina, 260,000. 0.0237. So, i-check natin naman doon sa ano? Sa Roji natin. Ito yung Roji po, ito yung mga ito. Oh. Ito yung mga naka-slanting. Ayan oh. Naka-curve pala. Pero yung curve na yan, connected yan dito sa may gilid. Yan. Connected yan. Yung atin kanina na solve, yung Roji is equivalent to 0.0237. So, hanapin natin yung 237 naman dito. Okay, meron tayong 0.02, 0.003. Okay? Sa gitna, ito, 0.025. Oh, ito na yan, no? Yung yellow. Diba? Pwede naman kayo magbilang per, per box. Basta, yung nasa gitna, 0.025, ay 0.0, tama, 25. So, ang gitna naman ng 0.02, tsaka 0.025, ilan yan? 0.0215. 225. Ito, 0.237. Ito yung gitna, no? So, nasa taas lang yan, oh. Sakto na nga yan, yellow.
Tapos, ipa-plot na nindo. And then, kung ano yung nag-intersect, ito yung, may ano kasi, may kulay red na tayo eh. Ang titignan nyo po itong itong pitch, yung bagong line. Hindi ko na-erase yung red. So, i-track nyo lang yung line na yan. Sabihin natin ito ng green. Okay? Para sa baba, meron tayong 0. Ano? Ito kasi 0.2. Ito 0.21. Tama, 21. Kaso dahil nag-abot 0.209. Ito na yung gagamitin natin, RNX. Pero may lang din, sir, maaaring sa baba. Yes po, dito lang tayo titingin. Depende, kung baliktad, kunyari given yung RN, ay given yung PU. Ang isolve nyo naman, diameter ng rebars. E di, mayroon na kayo makasolve na RN. Once na makasolve kayo ng RN, makasolve kayo ng AG. Kaya naman, ipa-plot nyo siya. Kung may RN na kayo, ipa-plot nyo siya, makakasolve kayo ng rho. Kung may AG kayo, makakasolve kayo ng AS. Mag-example tayo mamaya ng ganun na setup. Tapos, makakuha na kayo ng number of bars. Okay, so kunyari meron na tayong RNX 0.209. Yung gagawin naman natin dito, para makuha yung PN, RN, equivalent to 3899 point. Divide pa syempre ka mo ng 10, no? 10 times 3. Okay, so meron na kayong PNX. Now, check naman natin yung PNY. Sa PNY, syempre, check din natin itong gamma H, tsaka gamma H, tsaka H. Ito yung gamma H, ito naman yung H na 400. Okay, solve muna natin yung gamma. Gamma para sa Y. 240 divided by 400. 0.6. So, tama naman yung gagamitin natin, no? Meron tayong 0.6 para sa gamma. So, ipa-plot natin ulit yung E over H. Pero, EY na yung gagamitin natin. Okay, so para sa EY, para naman sa EY over H. Next. Punsalan. 150 yung EY. Yung H naman is... Alin naman yung H? Yung H naman sa Y, 400 na yung consider natin. Yes. 0.375. So ito magiging 0.375. Tandaan nyo EY over H, ang i-consider nating Y kapag sa Y, yung H, ito naman yung H natin. Ito naman yung gamma H natin. Hindi pa yan parehas. So kung meron tayong 375, ipa-plot natin yan dito. Ito, 0.35, 6, 7, sa gitna lang. Tapos, next, gamma. Bahala na kayo mag-locate kung saan yung sinusulat na. Gamma, parehas lang, no? Kasi wala namang Y tsaka X sa gamma. So, 0.237. Again, nasa gitna lang yan. Ay, nasa medyo gitna. Okay, ito yung gitna, ito yung medyo. So, kaya, kapag na-plot siya, ito yung intersection. Nag-intersect dito sa EUH. So, yung intersection na yan, ipa-plot nyo lang, pwede nyo gamitin itong nasa side na to. Kaya naman, ito. So, sabihin natin naka-plot na tayo, itong color green. So, yung value nito, i-estimate na naman ulit natin. Tensiometer, no? Ito yung 0.2. Ito naman yung 0.15, 16, 17, 18, 19. So, ito, 0.17. Ito naman, 0.18. 0.17. Sige nga. Ilan yung value niyan? Nandito yung gitna. 175. 179 or 8? Ilan? 17? 178. Sige. 178.
0.179. Eh di mali ka. RNY is equivalent to 0.178. Majority wins digdi. Para ma-solve natin PNY, meron tayong PNY equivalent to E, ay PNY times E, FC prime AG H. Okay, so yung E natin dito is Y. PNY is equivalent to Sigismundo 27.6 260,000. Tapos 400 yung H po. Okay? Meron tayong dalawang H, HY, HX. Kapag Y, itong naandito along this Y axis. Kapag naman X, along the X axis. 3406 sir. 0.2. Sa tao sir kaya 0.28 may ano kay sir pa may sir na wala. Sir. Hindi may kapag sir. Kilonewton. Kilo-liga. Makakasal na tayo ng PN dito. So, 1 over PN equivalent to 1 over PNX is equivalent to 3899.438 plus PNY. Ilan nga yun? 34.208 minus 1 over 8646.97. PN, ano? Mirando. Pero man kaya ilag na lang nindon ligya sa 1 over tapos 1 over 3899. Ilan? Okay, so yung hinanap natin is PU. PU yung hinanap natin, yung nasolve natin is PN. Multiply natin yung PN ng phi. PN. Next. Alpon. Ano ang phi natin gagamitin para sa columns? Kaya, tinatanong ko kayo. Point? Pag columns mo, 0.65. Kapag walang sinabing, kunyari, anong klaseng reinforcement, automatic, assume natin, type. Yes. Okay.